Hello, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na muling sasagot sa inyong mga katanungan. At bago tayo bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni LJ Go. Okay, ito ang katanungan niya. Good morning po tayo. Bakit minsan hindi po nag-fully eject ang empty magazine ng 1911 after a press at engage po ang magazine release? Kailangan po kunin manually bago matanggal. So ang problema niya ay pag-release ng magazine. Check muna natin ito kung walang bala. Okay, wala naman bala. At bago natin na sagutin, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa mga OFW sa anumang oras dyan. Ang dalangin ko tayo ay iligtas sa mga sakuna, aksidente, kapahamakan. At ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong magkasakit sapagkat mahirap magkasakit ang OFW. Walang mag-alaga sa atin. Isa pa ay may mga pamilya tayong sinusuportahan sa Pilipinas. At gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood na aking videos at sa inyong mga katanungan na nabibigyan natin ng kasagutan. At maraming salamat sa mga ganda ninyong mga comment. Maliban lamang doon sa isa na nag-comment na taga Iloilo. Sabi niya marami daw tayong chichiburichi. Okay, nandito ka sa aking bahay, huwag kang makialam. Ayan, at salamat sa hindi pag-skip ng inyong mga ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger at meron tayong tinutulungan na 6 na estudyante. Ayan, at pasalamatan ko lamang sana, shout out kay Alfredo Isidro, yung nagpakilalang Ordicify na nagpadala dito sa ating GCash para sa ating mga estudyante. Yan po ating GCash number, yan ang ating tesorera, ang aking anak. At gayon din shout out kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait na nag-abot sa atin ng personal na tulong para sa ating mga estudyante. At meron na tayong pambili ng mga school supplies sa darating na pasukan. Okay, ayan, at sa mga bago pa sa aking YouTube channel, like kung sinasabi na ako ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin, shooting range dito sa Kuwait. At hindi ninyo makukuha ang aking serbisyo. At kung kayo may mga katanungan, itanong ninyo sa akin at please subscribe and share para matuto kayo ng mga basic na paggagawa ng firearms at hindi na kayo umanap ng mga gagawa pa. Ayan, at pupunta na tayo sa katanungan ni sino yun? Kalimutan ko na. Ni LJ Go. Okay, LJ Go, ang problema mo ay ito. So wala naman itong bala, na-check na natin. Ang pag-release ng magazine. Okay. Kasi pag pinindot mo yung release button, ay kusang nalalaglag yan. So ang sabi niya, yung kanya ay kukunin mo pa ng kamay. Kumbaga nakaganyan, no? Siguro nakaganyan yun. Kukunin mo pa ng kamay at saka mo bubunutin. Okay, manually, ang sabi niya. So unang-una, titingnan mo yung iyong magazine ng ganito. Chichikin mo. Chikin mo muna, ha? Nakaganyan ang posisyon. Pagkatapos ay pindutin mo itong release button. Pag yan ay umigkas, walang problema. Pero pag yan ay hindi umigkas, ay yun ang may problema. So, ang nangyayari siguro sa iyo ay isang pindot mo lang. Okay, pag pinindot mong ganon, ay baka binibitawan mo agad. Pero pag yan ay hindi umigkas, ganyan, katulad ng sinabi ko, yan ay may problema. Ang isa pang pag-check dyan ay yung ganito. Checkin mo. Dahil kung yan ay may sabit, ay talagang may problema yan. Yung magazine mo. Maaring yan ay buntis. Maaring buntis. Kung yan ay buntis, ay kinakailangan mo yung alsin yung pagkabuntis. Okay, ang ginagawa ko pag buntis ay kumuha ako ng ganito at pinapalo kong pa ganyan.
Huwag malakas, dandahan para maalis yung pagkabutis. Ito ginagawa ng mga latero. Ginagamit, kikil. Yan, ginaganyan. So, yan. Kung yan ay buntis. Okay. So, ano pa ang pwedeng maging problema ng iyong magasin? Kung wala namang problema yung magasin mo, at ganyan kaluwag, okay, ganyan. So, yung iba, yung mga shooter, naglalagay dito ng weight para mabilis bumagsak. Okay, may nabibili nun, yung weight na yun, tinutornilyo yun dito. Okay, para mabilis bumagsak. At yung iba naman mga shooter, ang technique, kamukha ko, pag nag-release ng magazine, ay ginaganon. Pag-release, ginaganon. Pagka hindi tumatalsik, ginaganon nila. Pag-release, ginaganon. Para tumalsik. At para pati yung pag sumasali sa competition, para pati pag bumagsak ito ay hindi ka matitisod o hindi, kung mag-antalsik niya na patatalsikin mo doon sa side para hindi tamaan ng paa mo, baka maging maano ka pa. Yun ang mga technique lamang yun. So, yun ay mga suggestion at hindi naman yun talagang masabi ko sa inyo na yun ang gawin ninyo. Ay kung gusto niyo gawin ninyo, subukan ninyo. Pero hindi ko sinasabi na yun talaga ang gawin ninyo kasi baka mabas na naman tayo, baka sabi ko ano-anong tinuturo natin. So, yun ay mga technique. Yung maglagay dito ng weight at saka yung ginaganon, pinipitik. Hindi ko lang maganon dito dahil sarap tayo ng camera. Wala tayo sa loob ng release. Pag-release na ganyan, ginaganon. Yan. Isa yun sa pamaraan ng pagtanggal. So, ano pa ang mga dapat natin tingnan? Baka itong iyong release button ay kinakailangan ng extension. Baka pag pinindot mo ay hindi ang nangyayari ay ganito. Pag pinindot mo nangyayari ay ganyan lang. So, kumbaga kulang pa sa press. Kulang pa, i-press mo pa ng konti. So, kung halimbawa nagawa mo ng lahat yung sinabi ko. Pwedeng ganito ang gawin mo. Okay, ito yung last ko na sasabihin sa iyo. Tatanggalin mo to. Okay, yung nagtanong sa Llama kung paano magtanggal nito, ang 1911, isa lamang ang pamamaraan ng pagtatanggal. Nito, pipindutin mo to. Pipindutin mo sa kabila. Tapos ay twist mo lang mga malit na tornilyo na yun. Hindi malabo. Dali. Medyo matigas ang nito eh. Yan. Pindutin mo. Yan. Tapos ikutin mo ng pataas. Okay? Counterclockwise. Yan. So, itong parte nito ay baka sobrang haba. Itong parte na to. Kung sagad na yung pagka-press mo at kasi sumasabit yan dito eh. Yan sumasabit yan dito. Yan, pag ganyan. At yan ay nagsushoot doon sa Ayan, nagsushoot yan doon. Nakaganyan kasi ang forma niyan. So, baka yan ay kung nakapress na ito ng todo at hindi dumiretso ng laglag, luag naman dito sa ito, susukatin ninyo ng ganyan, Yan, dapat ay ganyan. So, kung nakapress na, pwede mo itong bawasan ng konti. Ito, patay na kikil. Pwede mo itong bawasan ng konti. Ito, babawasan mo ng konti ito. At isusukat muli ng konti. Kung yun ay sagad na yung press mo baka naman hindi naman baka kulang lang sa press. Kasi ito, napapalagyan ito ng extension. Actually, may video ako nito kung paano maglagay ng extension nito Yung mga una ko pang nalalagyan ito ng extension. Ito. Ang YouTube kasi minsan ayaw ng mga magpakita ng mga pagmo-modified Ito, nalalagyan ito ng extension. Okay?
So baka kulang yung press mo, eh sumasayad yan dito. Sumasayad yan. Dito ka sumasayad yan. Yan. So baka sobrang taas nitong ano na to, itong parte na ito. Pwede mo yan kikila ng konti, bawasan ng konti hanggang sa magano. Pero wag mo susobrahan dahil pag yan ay sumobra naman, ay baka naman malaglag yung magazine pag pumuto ka. Kasi nga sumasabit yan dito sa butas na to. Dito sa slot na to. Sumasabit yan, nakaganyan yan, no. Yan. Ganyan yan, no. Yan yan dadaan. Tak, yan. So ang nangyayari, pag ito ay nakapress na, ay nakasayad pang ganyan, nakasayad pa. Kaya kinakailangan mong bunutin na ganun. So, yun lang ang nakikita ko doon. At kung halimbawang ito naman ay kinakailangan mo magpa-extend, eh pwedeng lagyan ng extension yan. May video ako niyan kung paano maglagay ng extension. Pwede rin ninyong i-DIY yan. So, yun ang nakikita ko doon na may tips ako at kung talaga may problema yung iyong pagtanggal ng magazine, eh baka kulang sa fitting ito. Yun lamang ang masasabi ko. I-press mong mabuti, press tudong press, at kung hindi malaglag pa rin yung magazine, sa kabila ng ito muna ang una mong gagawin, ha. Kasi kung talagang sikip ito, eh walang problema dito. Nasa magazine ang problema mo. Baka naman nasa magazine. So hindi ko kita yung baril mo. Kaya sinasabi ko baka ito ang bawasan mo. Ay, sabi ni Pinoy Gunsmith, ito ang bawasan mo. Eh may problema pala yung magazine mo. Talaga naman sikip. Eh so mabuti nagkakaanuhan tayo, ha. Nagkakaunawan tayo, ha. Isukat mo muna ng ganito. Isukat mo muna ng ganyan. Pag yan ay hindi ganyan, ang problema sa iyo yung magazine na. Baka yan ay buntis. So, ayan, ha. So, kung wala namang problema at ganyan, eh, dito yan, dito yan sasabit. Wala nang ibang sasabitan niya kundi ito. Isa pa, baka yung tornilyo mo ay mahaba. Ha? Na, pag sinalat mo dito ay lampas dito. Oh, makikita mo yan, guguhit naman dito yan. Okay? Ha? Isa pa yan. Tornilyo. Isa pa. Baka yung kahoy mo, yung grip, ay lampas dito sa frame. Baka yun naman ang sumasabit dito. Subukan mong tanggalin yung grip mo at pag magsukat ka, tanggalin mo yung grip mo at isukat mo. Tanggalin mo yung mga tornilyo, isukat mo. So, ganun ang paghahanap ng problema. Hindi yung, sabi ni Pinoy Gunsmith, ito agad. Hindi, ito ang last. Ito ang last na gagalawin mo. So, una muna, isusukat mo. Titingnan mo kung buntis ang magazine. Tatanggalin mo ang grip. Maliwanag, ha? Tatanggalin mo ang grip. Siyempre, pati tornilyo. Pagka umuki yan, di nasa grip at sa tornilyo. Titingnan mo ngayon yung grip kasi baka lampas dito. Nangyayari yan pag nagpalit ng grip. Okay, kasi yung grip niya nakaguide yan dito. May butas yan dito. Okay, so yun ang kaya ako, pag ako'y gumagawa ng isang baril, bago ko galawin ng isang part, sisiguraduhin ko na nandito ang sira. Iisa-isahin ko yan, parang hagdanan. Umpisa ka dito, ganyan, tanggalin mo yung tornilyo, ulitin ko, tanggalin mo yung tornilyo, tanggalin mo yung grip, ganyanin mo, tingnan mo kung ito ay buntis, okay? At pagka last ito na gagawin mo. Okay? So, yun ang mapapayo ko sa iyo, LJ Gu. Okay? At sa mga may problema pang ganyan, huwag kayong basta-basta kikil ng kikil, masisira ang baril nyo. Tingnan ninyo ang talagang kailangan pinpoint yung problema. Kasi minsan maraming nagiging problema yan. Mag-iisip ka, ay siguro doon, tira ka kagad ka. Hindi ganun.
hahanapin ninyo, sisiguraduhin ninyo na nandun talaga ang problema. Minsan ang isang problema, akala natin, ayun ang dahilan, pero mas marami pa ang dahilan. Kaya pa ako nagpaliwanag, lahat ng dahilan na sinasabi ko. Ngayon, baka may nakalimutan ako, dahil hindi naman tayo perfecto. O di, i-share din ninyo yung alam ninyo at huwag ninyo ako ibas. Baka sabihin naman nyo, ganun. Yung isang nang basa akin sabi, dami mo si Boriche, tumbukin mo na, ay pakailamin. Pumasok sa loob ng bahay ko, tapos pinakilaman yung loob ng bahay ko. Nakikikain ka lang eh. Nakikain ka lang eh. Kumbaga, nanood ka lang eh. O di ba, hindi mo i-pass forward. Abay, wag kang manood. Ganun lang yun. So, ayan. Ganun lang tayo magpaliwanag. At kung kayo ay may nalalaman pa dito, i-share ninyo. Pero, huwag kayong mag-comment nang hindi ninyo pinanood. Halatang-halata hindi nanood eh. Magko-comment, hindi naman nanood eh. Okay, yun lang ha. Talagang ganyan ang mga vlogger. Minsan naiinit ang ulo, pasensya na kayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magtanong lang kayo at sasagutin natin sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay, hanggang sa mga muli ninyong tanong at sa muli natin sagot. Thank you very much and God bless us all.